For today's video, Anli Sopas, matamis-tamais at gulay-gulay dito sa baryo. Good morning! Nakabakasyon nga tayo ng ilang araw din, kaya nga ngayong umaga ay magluluto tayo ng sopas. Dito nga sa amin, kapag nga nagluto na agahan ay sabay-sabay na, hihimay na din hanggang sa pananghalian. Yung sopas nga ang aming agahan ngayon, pero habang niluluto nga yun ay hinimay na nga namin yung gulay na lulutuin naman para sa lunch. Ganito na nga kami nasanay, sabay-sabay nang niluluto para lang kapag ka may gutom mamaya ay kakain na lang. Yung iba din kasi sa amin na hindi nga kumakain ng agahan na walang kanin. Kapag ka nga nagsopas kami, yun na lang din ang rice namin. Kaya nga, tinuluto na din ni mama tong gulay para kapag ka nga gusto ni daddy mamaya na mag-rice, at least nandito na yung gulay, yun na lang ang uulabing niya. Yung bulaklak nga ng kalabasa ay ngayon lang namin nalaman na ganito pala linisin. Hindi na kailangan tanggalin yung loob, silipin mo na lang kung may uod. Sayang din kasi kapag nga tinanggal mo yun, di parang tinanggal mo yung ibang sustansya ng bulaklak ng kalabasa. Kasi nasa loob naman ng bulaklak ng kalabasa ay yung magiging kalabasa mismo. Akala ko ay yung sahog na ang pinapalambot dun sa may kaserola, kaya nga nung lumapit ako, nagulat ako na may mais pala. Oo nga, naka-order rin pala ako ng mais. Kaya lang, ilang kilo lang yung puti, kaya hinaluan na lang din namin ng yellow corn. Dito nga sa baryo ay marami talaga kaming naluluto kasi nga mura lang ang bilihin dito. Hindi gaya dito sa Baguio na yung 1 kilong mais magkano na? Yung mga gulay naman ng Baguio na binibili ko ay yung kung may matadaanan kayo sa Cannon Road or Marcos Highway, yung chop suey head nila na 2 for 150. Ganun lang ang binibili ko kasi nga mas kompleto na yun tapos parang mas okay siya. Minsan naman may mga nagbibigay din sa akin yung mga pinagpilian ba sa trading post, inuuwi ko tapos nililinisan na lang namin. Sayang din kasi kesa naman bumili pa ako dito sa bayan. O diba, ang laki talaga ng kaldero kapag nagsasopas kami dito. Kasi talagang halos sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, paborito talaga namin ang sopas. Tapos ang sahog ba naman ay native na manok, saan ka pa? Kahit nga hotdog lang ang sahog rito at konting gulay, talaga naman kapag sila ang nagluto ay mapapahirit ka ng maraming beses. Kahit hindi naman ako nagluto, kung parang naumasta naman, parang nagluto ano, tagatikim lang. Itinabi na nga muna namin pang alas 10 yung mais, merienda na lang mamaya. Inuna na nga namin kainin ngayon tong sopas habang mainit-init pa. At kita mo naman lumilutaw talaga yung sahog na native na manok at hotdog. Itong sopas din na ito ay hindi lang talaga para sa amin. Kapag ka nga kasi lang kami-kami lang, medyo mas maliit na kaldero naman. Pero nga kasi ngayon pag nagluto kami ng marami, minsan pag nandito lang din naman ako. Tinatawag ko na din yung mga kapitbahay namin, ganyan. Kasi, 'di ba, parang mas masaya din kapag ka nga kumakain kami tapos yung mga nandun sa gilid-gilid, ganyan, papakuhanin na lang namin ng bowl nila tapos sasantok na lang din. Kasi naman, marami din talaga yung sopas nakakapakain siya ng ilang tao. Tsaka aminin man natin o hindi, mas masayang kumain ng may kaagaw at marami kayo, 'di ba? Tsaka mas masaya kapag nakakatulong, tsaka naman mas okay yun kaysa mapanisan ka, 'di ba? Kaya nga minsan siguro yung mga dumataan sa kalsada nasasabi nila may okasyon kami. Hindi normal na kain lang po.